Scorpio, welcome to Amihan Tarot. Ito ay general reading. Pwede ka makarelate, pwedeng hindi. So, kunin mo lang ang mga message na para sa'yo. Scorpio, ito, paalala lang din ha. Every week, ang message is pwede kang makarelate. That's why ang reading ko is weekly. So, kung ngayon makakarelate ka, maaaring sa susunod hindi. So, kung ano lang ang makaka-resonate o makaka-relate sa inyo, yun lang po ang kunin ninyo. At remember, since ito ay weekly, hindi po palaging pare-parehas ang energies. Kaya sabi ko nga, energies are fluid. Pwedeng nangyari na, mangyayari pa lang. At pwedeng maiba kung ngayon, itong energy na to ang maibibigay ko para sa'yo at kung makaka-resonate ka, pwede. Pero next week, ibang energy na naman. So, I hope nakukuha. Pwede kang makarelate sa susunod, pero ibang energies naman yun. Kasi nag-iiba eh. Araw-araw nag-iiba. O linggo-linggo nag-iiba yan. Okay. Para sa mga napadaan sa akin channel, please subscribe, pakita notification bell, share, like, and comments na rin. Universe, ano ang mga energies na paparating kay Scorpio this week? Ang iyong energy, Scorpio, Two of Cups. Ang iyong person's energy, Page of Pentacles. Ang challenge, Four of Cups. Future energy, the Devil. And then, ang outcome is Temperance. So, Scorpio, this week, ang iyong energy is Two of Cups. Very loving. Ganun ang emotion mo is napaka-balance when it comes sa person mo. Ando dun yung suporta mo 100% sa taong ito. So, committed ka talaga. Para sa'yo, siya yung nagbabalanse ng buhay mo. Ang iyong person, Page of Pentacles. Suportado ka when it comes sa mga, let's say, pangangailangan. Hindi dyan siya sa'yo. Kasi itong taong to is, siya yung mataas ang pangarap. At the same time, ando dun yung day by day, mas umuusbong yung passion or care na nararamdaman niya sa'yo. So, pwedeng itong relationship na ito is kauumpisa lang, pwede rin ganun. Or, matagal na, pero ang person mo is ngayon pa lang siya nagkakaroon ng unti-unting pangarap para sa inyong dalawa. Kumbaga dati, kung ang iniisip niya is, sige, date dito, date doon. Alam mo yun, happy-go-lucky. Pero this time, meron na siyang binubong pangarap para sa relasyon na ito. And then, ang challenge, Four of Cups. So, since medyo hindi ganun kaparehas ang energy nyo, kasi may pagka-practical tong iyong person, nagkukos sa'yo ng, yes, very loving yung energy, pero may time na kino-question mo yung sarili mo. Parang nalulungkot ka. Well, kung nalulungkot ka, maaaring sa sarili mo lang yan. Pwedeng may mga doubts na nabubuo sa isip mo. Tinitingnan mo kung may fairness ba. Kasi ang iyong future energy is the Devil. Hindi ko alam kung ito yung energy mo from the past na dadalhin mo in the future. Let's say, meron kang pattern ng overthinking. Yung nagdududa ka kaagad kahit wala namang ginagawa. Or meron ka naging previous relationship o kayong mga past mo na hindi ganun kaganda ang na-experience mo. And then, hanggang ngayon, bumabalik kung ano man yung mga trauma na naranasan mo sa buhay mo. So, we'll see. And then, Temperance, ang outcome. So, kailangan mo rin ng pasensya at balanse ng buhay mo, Scorpio, or yung emosyon mo. We'll see. Two of Cups. Yung energy, clarify natin yan. Queen of Pentacles, the Hangman, and the Hierophant. Alam mo yung pag-iisip mo,
Kaya nga sabi ko sa'yo ang challenge mo is yung nag-overthink ka, which is magiging pattern mo na naman in the future. Yan yung nare-realize mo na rin na maybe in the past, ikaw yung taong pagka may nasa in relationship is gusto mo yung kaya mong kontrolin. Na pag sinabi mo, ito dapat, yung relasyon na meron tayo at yung hindi dapat, na pwedeng nakuha mo yan. Maybe sa parents mo, kung paano yung relationship na meron sila, na kailangan merong mas dominante at merong hindi. May sumusunod at merong parang bossy. Kumbaga parang tradition na para sa'yo. Na hindi lahat, kung sa ibang relasyon na nagkaroon ka, hindi rin nag-click yan, dahil nga pattern Parang sa'yo yun yung tradition or yun yung kinalakihan mo na pagbibigayan sa isang relasyon na dapat merong mas dominante at merong hindi. Ngayon hindi. Iba-iba ang tao. Iba-ibang relasyon, iba-ibang tao. O iba-ibang tao, iba-ibang relasyon, iba-iba ang ugali. So, kailangan mong putulin yun. Kasi nakikita ko in the future, parang babalik. At kung ano man yung mga old patterns na yan, is ikaw lang ang nakakaalam, Scorpio. Maybe obsession. May pagka-obsessive ka when it comes to relationship. May pagka-istrikto ka. Na nagiging cause ng mga away nyo ng iyong previous relationship na hindi nag-work out dahil sa mga ganong sistema. Okay, Page of Pentacles. Okay naman magmahal, pero yung too much love daw, hindi na rin, lalo na kung may obsession ng humahad lang. Kasi in the future, may parang obsession yung nakikita ko rito, Scorpio. Page of Pentacles, the Star, Ten of Pentacles, and the Three of Wands. Kung sa stability, ang taong ito is may ibubuga. Kasi ito yung taong maraming pangarap sa buhay. Kaya nga sabi ko, kung itong relationship na to is nag-i-start pa lang, ang taong to is may target or may goal siyang pinag-e-exertan ng focus. Kaya sa ngayon, mas binibigyan niyang pansin yung kanyang pangarap na binubuo niya, pero dun sa pangarap na yon is kasama ka. So, ang kailangan nyo lang tignan dito, maging aware ka, is yung mga patterns na babalik sa'yo in the future. Na maybe baka itong taon to is maging busy, umiksena na yung iyong pagiging overthinking, pagiging obsessive mo sa isang relationship. Kasi parang hindi ka kontento May bigat or merong worries sa isip mo, Scorpio. Four of Cups, King of Pentacles, Six of Pentacles, and Seven of Cups. Kasi para sa'yo, ang pag-ibig or pagsasamahan is kailangan may give and take. Pero sa'yo, yung give and take na nakikita mo rito, hindi yun ang give and take para sa'yo. Kasi iba nga yung ano mo iba yung pananaw mo. Kailangan may pagka-obsessive ka. Kailangan yung gusto mo, yun yung masusunod. Hindi po pwede yun, Scorpio. Kailangan kung may time sa pagmamahalan, nandoon. Pag may time sa stability when it comes to work, dapat nandoon din. Kailangan balance. Kasi yun yung sumisira sa isip mo. Nagkakaroon ka ng confusion, nagkakaroon ka ng disappointment, nagkakaroon ka ng alam mo, hindi ka nakokontento sa kung ano man yung stability na meron kayo nitong person na to. Hindi mo nakikita. Parang lagi mo iniisip, may kulang. Pero hindi, nakikita ko.
Meron. Hindi mo lang nakikita sa ngayon. Ang nakikita mo, yung baka mangyari, yung nangyayari sa'yo in the past, sa mga previous or past person mo. So, in the future, the devil. Kaya nga sabi ko may pagka-obsession ng energy. In the future. 3 of Swords, 10 of Swords, oh my God, the Hermit. Okay, Scorpio. May, yung pagiging obsessive or old patterns na hindi na maganda na parang trauma sa'yo in the past, tanggalin mo yan. Kasi baka maulit. Kasi nakikita ko dito 3 of Swords, 10 of Swords, which is hindi magandang energy. Magkukosto ng sadness sa'yo. At kailangan daw na iklaro mo yung isip mo. Kailangan mo munang bigyan ng space. Not really space, pero kailangan ka mag-muni-muni. Space para sa sarili mo. Kailangan mo raw liwanagin yung utak mo, yung emosyon mo. Dahil pwede siyang maulit. At kung ayaw mo maulit yung mga trauma o mga past experience mo, watch out sa energy na ibibigay mo sa taong to. Kasi nakikita ko parang simula pa lang kayo nito Baka pag na-discover niya yung pagka-obsessive mo sa relationship, ma-discourage. Ang pinapalabas ko lang dito or gusto ko ipaintindi sa message na to, Scorpio, kung ano lang yung mga nakikita ko, binabasa ko, is yung maging aware ka sa mga old patterns mo. The Temperance, the World card, 3 of Cups, and the Temperance. See, Temperance daw. Balance. Kailangan mo i-balance yung galit, yung lungkot, at kailangan mo rin ng tiwala sa taong ito. Pag nagawa mo yan, ito na pwede mong gawin in the future, pwede mabago yan. Kasi nga time is fluid. Nababago ang energy. Pwede mong pigilan. Kasi may free will ka. Kasi pag yun ang binago mo, ang ganda. Success when it comes sa taong to, yung pakikipag-relasyon mo o kung ano man yung binubuo ninyo. The World card means tanggalin mo na raw kung ano yung kinagisnan mo dati pa. O yung tinakasan mong relasyon dati pa. Kasi iba na to Ibang chapter na ng buhay mo to. I-complete mo na or i-end mo na kung ano man yung mga not so good experience mo in the past. Kasi nakikita ko, maganda to kung mababalanse mo yung galit, yung sadness, kung mapipigilan mo yun. Okay. So, Scorpio, itong last message. The love you are destined for is already written in the stars. And though the journey may be long, it is one that will ultimately lead you to the deepest fulfillment. See? Destined na kayo ng person na to. Maaaring yung mga naging ex mo is part yan ng buhay mo. Nakilala mo sila para mabigyan ka ng lesson or experience na magpapatibay sa'yo. At kung itong bagong experience or relationship is nakadestined or destiny mo dahil binibigay ng universe, kumbaga fated, eto na yung time na iwanan mo na yung mga unhealthy na energy na naidudulot mo sa isang relationship na hindi nagtuloy. So, ito na yung chance mo na baguhin yung mga not so good na energies mo from the past. Kasi ito raw ay fated na binibigay ni universe sa'yo, itong taong to. So,
Scorpio, itong yung reading. I hope nagustuhan mo. See you uli sa mga susunod pang reading. Bye!